Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tiyang with evidence. Ako po, binanatan ni Kiko Barzaga itong si Risa Hontiveros, mga kabibig, for the first time in history. Grabe ang pagbanat ni Kiko Barzaga kay Risa Hontiveros at dapat daw di umano imbestigahan itong si Risa Hontiveros sa Blue Ribbon Committee. Nako kabibig, napanood nyo ba ang video? Napanood nyo ba ang statement ni Kiko Barzaga? Sabi dito mga kabibig, grabe. Oy. Iba talaga si Kiko Barzaga, no? Kung bumanat kabibig, no? Bilib na ako kay Kiko Barzaga kasi wala siyang takot kung sino man ang kanyang babanggain, kung sino man ang bibigyan niya ng komento sa mga nangyayari ngayon. At isa na yan ay si Risa Hontiveros. At gumawa ka ng speech itong si Kiko Barzaga para lang kay Risa Hontiveros. Sabi dito ni Kiko, ang yaman na pala ni Risa Hontiveros, tapos gagawa pa siya ng budget insertions. Di talaga nabubusog ang mga buaya. Wala, grabe. Ito, huwag kayong maniwala sa drama ni Tito Soto. Si Insertion Queen ang gagawin niyang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. O hindi kayo maniwala sa statement ni Kiko Barzaga. Ito kabibig, pakinggan nyo kung paano sinupalpal ni Kiko Barzaga. At itong video na itong pinalabas ni Kiko Barzaga ngayon ay pinag-uusapan talaga mga kabibig. Knowing itong si Risa, she's not closing her door for the possibility na maging president sa 2028. Diba kabibig? So excited siya. At nagpalabas na ng salin si Risa Hontiveros, pero a lot of people are questioning the content sa salin ni Risa. Sabi ng iba, "Uy Risa, 1 year lang nilagay mong salin, ipakita mo buong salin." Sabi nga ni Sastro Ganosaso, wala akong pakialam sa salin ni Risa. Ang gusto kong makita kung paano ni Waldas ni Risa ang pera ng taong bayan sa kanyang departamento. Allah ko. Watch this video. My fellow citizens, this is my response to Senate President Tito Soto's plans to give the Blue Ribbon Committee chairmanship to Senator Risa Hontiveros. Throughout her political career, Senator Hontiveros has been very vocal and supportive of progressive legislations, such as being pro-abortion, pro-divorce, pro-gay marriage, and pro-SOGI. And while I am not criticizing her for her experience as a legislator, she has a more pressing and potentially damaging issue at hand. She has been named by multiple sources to be responsible for multiple BICAM insertions and flood control budget insertions amounting to billions of pesos. As she herself must be investigated by the Blue Ribbon for possible corruption, she must not be given chairmanship as that will allow her to escape justice if guilty. That will be all. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. So ito na nga ang komento ng mga netizen na after nila na narinig, nakita ang video ni Congressman Kiko Barzaga. Sabi niya, "Madam, insertions kaayo, PhilHealth Queen." Sabi ng isang netizen, "Congressman Kiko Barzaga, please don't stop sa ginagawa mo. Ipaglaban mo ang mga mamamayan. Nasa likod mo ang mga Pilipino." Diba? Ito po, "I have the floor, Mr. Chair. If Congressman Kiko Barzaga has 1 million of funds, then I am one of them, from Dan Soy Rindon. If Congressman Kiko Barzaga has 10 funds, then Kiko Barzaga, ito pa, talagang si Congressman Miao Miao lang talaga ang makapagtahimik kay Risa Hontiveros." "I truly believe it's time for more young, principled leaders like you to step up. The Philippines has suffered for too long under corrupt and recycled politicians. We need fresh minds and honest hearts in both the lower and upper house to rebuild trust and drive real progress. Keep standing for integrity and accountability, Congressman Kiko Barzaga." Tingnan mo kabibig. Ay, si Madam Chair, alam na namin yung bulok ni Madam Chair. Nako. Yan na. Astig ni Miao Miao, si Saint Risa ang kanyang binanatan. Well, alam niyo na kabibig, di ba? Atong si Kiko Antonio Trillanes. Sabi ni Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes, na si Senator Risa Hontiveros lang ang nakikita ko na very deserving na maging next president sa 2028.
Kung siya maging next president, uunlad ang Pilipinas, yun ang vision na nakikita ko. Hala, parang naging Rudy Baldwin itong si Trillanes. May vision na nakikita si Trillanes kay Risa. Anak ko, grabe si Trillanes. Uunlad ang bansa pag si Risa maging presidente. Ganon ang vision ni psychic Trillanes. Iba na ang pangalan ni Trillanes. Hindi na siya ex-senator Trillanes, kundi psychic Trillanes kasi nakikita na niya ang vision ng Pilipinas. Kapag si Risa ang uupong presidente, uunlad ang bansa natin. Wala, grabe. Iba ang power ni Trillanes ngayon. Siya ang very deserving maging next president sa 2028. Gusto ni Trillanes Risa Hontiveros at General Torre tandem. Uy. Ano sa palagay ka, Bibig? Pero, para yata silang sinupalpal sila ng isang kakamping. Opo, mga kabibig. Kasi itong kakamping na ito sikat itong kakamping na ito Oo. Friendship yata sila ni Risa nito Oo. Sabi ng kakamping na ito, ang malakas until now na posibleng maging presidente ay si VP Sara. Nako, nilaglag si Risa. Tinalikuran si Risa. Akala natin mas deserving, sabi ni Trillanes. Pero bakit ang kakamping ito, si VP Sara, ang pinopromote? Nako po. Paano na yan, Risa? Anong gagawin mo? Parang iniwan ka sa ere ng mga ibang kakamping. Parang hindi sila, naniniwala kay Trillanes, kumbinsido kay Trillanes na very deserving ka. Ay, napanood nyo ba ang video? Ito ay interview ni Corina Sanchez sa isang kakamping. Political analyst din itong kakamping na ito. Napanood nyo na ba? Ay, hindi pa. Panoorin nyo. Kasi parang iba din ang kanyang vision. Kay Trillanes, si Risa ang magiging presidente o ang bansa. Dito, si Bibi Sara ang posible maging presidente sa kanyang vision. Watch this video. Sino bang nangunguna ngayon? Si Vice President Sara Duterte pa rin? Well, definitely si Vice President Sara ang nangunguna. At siya lang yata nagsabi na tatakbo siya sa 2028. All the others ay hindi pa nagsasabi. Definitely ay hindi si Raffy. Definitely hindi si Lenny. Definitely hindi si Lenny? Hindi, sabihin, hindi pa siya nagsasabi. Oo. Pero hindi pa rin siya nagpa-public na hindi ako tatakbo. Wala pang ganon, although ang mga public pronouncement niya ay dahil kakapanalo lang niya as mayor ng Naga, doon muna siya. Pero lahat naman yan fluid Ibig sabihin, kung magkaroon ng pressure na siya ay patakbuhin, tingin ko open naman siya. Alright. Pinag-uusapan din si Senadora Risa Hontiveros. Nagsabi siya na open siya. Although hindi pa niya sinasabi na tatakbo siya. Sinabi lang niya, open siya kung sakali. Tapos dahil nag-number 2 si Bam Aquino, siya ay kinoconsider din ng iba. Kumbaga within the pink camp, meron kang Lenny, meron kang Risa, at meron kang Bam Aquino. Possibly Kiko. Although si Kiko hindi nagsasalita tungkol dyan. So one of them can be selected as their candidate. At yung Marcos camp, kung wala sila ibang kandidato, I'm sure they will support a winnable candidate na kalaban ni Sara. Dahil kung mananalo si Sara, isa sila or sila yung main target ng retribution. Ayun, correct. Pero so, could that be Raffy? Makumbinsi si Raffy Tulfo na Baka tumakbo? hindi si Raffy, no? Baka si Erwin. Dahil si Raffy kasi, sigurado siyang mananalo as senator. Hindi siya sigurado for president. Even if he's number 2 in the surveys? Yes, dahil nga number 2 ka That's yung kalaban mo. Tsaka malayong number 2, ano? Yes, no? Parang ang feeling niya, hindi siya interesadong magpresidente. Ang baka subukan nilang kumbinsihin, si Erwin Tulfo. Dahil kahit matalo si Erwin, senador pa rin siya. Diba sa ating sistema? Ganun So, walang mawawala sa kanya. Talagang exciting talaga mga Lods sa 2028. Diba? Kasi talagang nangunguna talaga si VP Inday And mahihirapan ang Marcos admin na maghanap ng kanilang kandidato
Kasi nga naman, 'di ba? Ano ba naman ang resulta ng Marcos admin? No, sirang-sira na. Tapos sa Dilawan naman, sa Pinklawan, malabo, 'di ba? Kahit sabihin nyo si Risa ang tawag nito, kumbaga maganda kuno ang performance sa pagkasenador, malabo yan manalo. Ganito lang yan eh. 'Di ba? Pag makuha nyo ang loob ng mga taga Visayas at Mindanao, malaki tsansa mo. Pero hindi eh, 'di ba? Duterte lang kami eh, 'di ba? VP Inday Sara lang kami eh. O, nakita nyo na. 'Di ba? Iba't ibang vision. Ay, nako. Alam mo naman ang mga netizen. Well, itong kakamping na ito ay matagal ng political analyst, 'di ba? Duterte lang ang tunay na may malasakit sa ating bansa at sa taong bayan. Take note, karamihan ngayon ibang bansa, Duterte sila may pagtitiwala. Matagal yan. Ngayon, focus na natin na matanggal na si Marcos. 3 years pa tayong gagaguhin. Ay, tama, kabibig. Kahit sino pang ipantapat nila kay Inday Sara, si Inday Sara pa rin ang mananalo. Wala pa sa libag ni Sara yung mga binanggit mo, sir. Meaning, walang kamatch si VP Sara. Tamba for President is 2028. 10K bawat hindi mananalo yung mga yan kay Sara Duterte kahit tumakbo pa si Leni Robredo. Wala yung mga loads, panis kay VP Sara mga yan. Di-ticket lang naman talaga or chance lang talagang dumikit kung mandaya sila. Pero hanggang dikit lang yon. Kaya pinalabas sila na mas mataas rating ni PRRD kay VP Sara kasi mind conditioning lang dahil gusto nilang palabasin na maraming ayaw kay VP Sara dahil gusto nilang dayain ang 2028 na hindi manalo si VP Sara. Yeah. Visayas, Mindanao, magkaisa tayo. Support Inday Sara sa 2028. Of course. Okay. Tatakbo si Lele de Lima bilang presidente. Bubutuhan nyo ba? Uy, ano ba to? Kahit sinong lumaban kay VP Inday Sara Duterte, walang mananalo. Kaya gusto nilang pabagsakin si VP Inday Sara Duterte. Of course, di ba? Bubuhayon ulit ng ombudsman ang confidential funds ni VP Sara. Di ba yung tindig-tindig kung anong tindig na party list na yan or kung ano bang tindig grupo na yan? Pinangungunahan ng paryente ng mga Aquino. Oo, nagsumiti na naman sila sa ombudsman na tingnan ang confidential funds ni VP Sara. Ang ombudsman na ngayon ay tingnan namin kung ano ang laman ng inyong mga sinasabi diyan. Unahin namin ang confidential funds ni VP Sara. Uy, unahin niyo ang flood control. Oo. Ang mga tao ngayon galit na. Nasa pawa na yung confidential funds ni VP Sara. Sabi ng COA, unmodified yan. Tapos, gusto nyo talagang balikan yung confidential. Ano to? Balik sa dating script para matabunan ang flood control. Hindi niya tabunan ang flood control hanggang walang makukulong. Kaya, yung kadramahan nyo, ibalik sa kasuhan, ang confidential funds, ombudsman, ewan ko sa inyo. Kahit ano pang pamimilit nyo na pag-usapan ulit ang confidential funds ni VP Sara at DepEd, wala talaga yan kumpara sa flood control project na bilyon-bilyon. At maraming congressman ay nasa likod nito. Diba, Kabibig? So ano ang iyong opinion, Kabibig? Lalaban pa kaya si Risa na madami ng pinasabog si Kiko Barsaga? Pati yung kanyang kakamping na kagrupo, inilaglag na siya. Ano sa palagay, Kabibig? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At shoutout sa ating mga OFW dyan. Kumusta kayo? Okay pa ba? Naghihingalo na ba? Ay, wag. Oy, kapit lang. Kasi kailangan tayo ng bansa natin. Dapat daw tayo magtrabaho ng sobra-sobra, super-duper to the highest level. Kasi kailangan ng mga buhaya. Ano ba naman yan? Diba, Kabibig? Kakahiya. Top 3 tayo sa pinakakurap sa Asia. Kakahiya. Bye everyone. See you next time.